Sinabi ko, pakisabi kay First Lady, kay mahal na Pangulo na I'm running, hindi ako kalaban. Parang nakikita ko sa si Senator Amy Marcos eh. Kinakausap mo nga mga Duterte, kinakausap mo Malacanang. Ano ba yan? Inis na inis naman ako kay Senator Rizzo Ontiveros. Wagas pag makapagsalita kay Pastor, bakit walang marinig sa kanya patungkol sa convicted na nakaupo sa Congress? Teka nga muna, mabuti na banggit niya ng isang viewer natin. Ayan. Rizzo Ontiveros, makinig ka ha. Makinig ka kay Attorney Salvador Panelo. Dito sa video na to magbibigay ho tayo ng reaksyon diyan sa mga pinaggagawa na yan ni Kuya Will. Kagabi ho kasi naligaw ho tayo diyan sa FB page nitong si Madam Pamela, itong si Pambansang Dalaga. Ngayon meron ho tayong nakitang interview nitong si Kuya Will. Medyo dispalinghado ho yung mga sagot niya doon sa interview na yun. Mamaya ho pag-usapan natin. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe lang ho yan. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update at sa mga gusto sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para pagka meron ho tayong bagong upload, kayo ho ang pinakaunang makakita. Ayun na nga mga kababayan, siyempre, ang ating entrada, opening salvo ng ating video, unahan na ho natin. Sino ho ba ang ating top 2 senatorial candidate para sa 2025 midterm election? Siyempre, walang iba kundi yung si Congressman Rodante Marcoleta at itong si Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan. Kagabi, last video ho kasi natin, kung di nyo pa napanood, kinontent ho natin yung pagbira nitong si Rizzo Ontiveros dito kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Kaya hindi ho natin masyado nagustuhan yung banat niya na yon kasi parang nakalimutan ho niya yung kanyang mga kulig dyan sa Senado na meron din hong kinaharap na mga kaso at yung iba convicted, inapila yun, na-absuelto. Di ba? Yun lang naman ho yun mga kababayan. Meron pang Franz Castro, napakarami ho. Yung iba convicted na pero hindi niya kino-call out para mahiya doon sa kanilang mga pinaggagawa. Yung kay matindi, kay Franz, di ba? So anyway, tapos na ho tayo dun sa content natin na yon. Pagka nagsalita ulit itong si Ontiveros, doon na lang ho natin susugan yung content natin na yon. Dito ho muna, i-focus ho muna natin itong ating dalawang makikisig, parang si PH Update. No? Itong dalawa na to, makisig ho talaga to eh. No, pagka ngayong mga panahon na to, kalimutan nyo ho muna lahat ng mga kandidato. Yung mga iniisip nyo, top 2 pero yung mga nasa PDP, automatic na ho yan. Automatic na yan. Yung mga independent candidate, syempre, nandiyan si Kong Dante Marcoleta. Huwag niyo kakalimutan yan. Kasi ngayon pa lang, nangangampanya na yung iba. Ang dami ng poster-poster, yung mga billboards nila. Talagang ang lalaki, no? Kitang-kita na yung early campaigning. Pero okay lang yan, walang problema. Kaya rin naman ho nating tapatan yan dito sa PH Update. Basta share nyo ho yung ating mga video para mas matindi ang ating pangangampanya para dito sa... Si Kong Marcoleta, di pa natin na-meet yan. Itong si Attorney Vic, nakita na natin ng dalawang beses. Nakita na natin. Itong si Kong Dante, hindi pa. Nakita natin siya sa malayo, pero hindi natin siya nakausap. Pero magkagayon pa man, 110% pa rin ang suporta natin dito sa mga senatorial candidate. No? Kasi yung mga platform, PH Update, ano bang gusto mo sa dalawa na yan? Bakit ba talaga lokong-loko ka sa dalawa na yan? Simple lang ho yan mga kababayan. Kay Congressman Rodante Marcoleta, pinakagusto nating naririnig sa kanya, puro batas, ang daming batas. Nasa aparador ng mga batas. Yung oversight function ng Kongreso, yun ang kanyang talagang pag-iingtingin. Paano ka nga naman gagawa ka ng napakagandang batas? Ginawa mo ng napakamahal, talagang nag-imbita ka ng sandamukal na resource person, gumugol ka ng napakaraming oras. Ngayon, pagka papatupad na, sabaw ang pagpapatupad nito. Hindi na papatupad ng maayos, di ba? Kaya yung oversight function ng Kongreso, yun talaga dapat palakasin. Approve tayo dyan. Kasi gawa ng batas. Nag-overlap na yung batas sa mga kung ano-anong batas. Pagka during implementation, doon nagkakaproblema. Dito naman ho, kay Attorney Vic Rodriguez, grabe, umulan yung 5,500 flood control. Yari tayo dito. Lakas ng ulan dito sa amin, no? Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Huwag lang kung sana maulan ng power. Dito naman kay Attorney Vic Rodriguez, liquidation by certification, yung dalawang batas lang ho na yun, pagka naisa katuparan, panalo na ang bayan ng Pilipino dito sa eleksyon na to. Yung gutom, yung korupsyon lang, ano yan? Kwentong barbero ho yan.
Kailangan dyan merong political will. Pero yung dalawa na yon, yung dalawang nabanggit ho natin na yon, viable ho yun. Pwede hong mangyari yun. Pero yung korupsyon, kailangan ho yan ng Duterteng namumuno. Political will ang kailangan dyan. Hindi dakdak ng dakdak. Hindi pwede ho. Yung tapusin ng korupsyon, ganito, ganyan. Kalokohan ho yun. Pag ho sinabi ng isang kandidato na tatapusin niya ang korupsyon, ang posisyon niya ay senador, palakpakan na lang ho natin. Pero pagka manggagaling yung mga ganong klaseng litanya dito sa ating mga binabanggit na individual, sincero. Sincero sila, pero hindi ibig sabihin, magagawa nila ng paraan, makakayanan nila yung trabaho na yan. Malaki ho yan, kasi kalaban nyo dyan, mga kapwa nyo politiko. Maging nga doon sa liquidation by certification, medyo mahirap, pero kayang trabahuhin. Basta yung mga magiging kasama ni Attorney Vic, magiging okay. Wala ho tayong problema dyan. Lipat ho tayo dito kay Kuya Will. Ito na ho mga kababayan. Kuya Will, ayusin mo ha. Ayusin mo mga sagot mo dahil binabantayan ka namin. Merong nag-comment dito eh. Sino ba ito nag-comment na to? Sabi ho na nag-comment, bakit kailangang magpaalam sa Malacanang? Dapat talaga sabihin muna na di ka kalaban. Naku po, tagilig tayo dyan. Ha ha ha. Paano pag in-endorso siya ni FPRRD, so kalaban na siya? Ano ba talaga, Kuya Will? Madam, sino yung madam kumusta? Etong mga madam dito? Hindi ko alam kung sino kinukumusta nitong ano na to, nitong mama na to. Game, pakinggan natin. Wala pong bilin sa iyo si VP Sara? Sabi lang niya, good luck. Kung ano yung matutulong ko sa'yo, sabihin mo lang. Even with Hannah Rose Mercado from Malacanang. Sinabi ko, pakisabi kay First Lady, kay mahal na Pangulo na I'm running, hindi ako kalaban. Bakit kailangan mo magpaalam? Parang nakikita ko sa si Senator Raimi Marcos eh. Kinakausap mo nga mga Duterte, kinakausap mo Malacanang. Ano ba yan? Huwag kong ganon. Kinukonsidera pa naman namin kayo bilang isa sa mga susuportahan namin dahil alam namin kaibigan kayo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka hindi kayo nagpaalam. Baka hindi nyo tinanong itong si FPRRD na Pangulo, tatakbo ako ng pagkasenador. O ba? Ayaw mo, ano ka namin dito, i-endorso ka namin, guest candidate ka namin sa PDP. Baka hindi nyo naman ginawa yun. Kaya hindi kayo inalok at hindi naman ata kayo membro ng PDP. Di ba ang daming hindi membro ng PDP pero susuportahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kaya itong mga banat ng to ni Kuya Will, imbis na magkaroon tayo ng napakaraming kasagutan, namuulang ho yung napakaraming katanungan sa ating mga kaisipan. My goodness! Kung Dante, membro ba ng PDP? Hindi siya membro. Attorney Vic, kung membro ba siya ng PDP? Hindi rin siya membro. Nag-independent ka, ngayon sinasabi mo, hindi ka inalok. Naku po, pangit. Alam mo yung pangit pakinggan, hindi ako inalok. Hindi ako inalok. Hindi ka, membro ka ba? Kasi nung General Assembly, di ka naman namin nakita. Di ako galit kay Kuya Will, ha. Ito lang ang ating simpleng obserbasyon dyan sa mga litanya na yan, itong si Kuya Will. Kaibigan niya ni Tatay Digong, hindi ho natin siya binabanatan, ha. Tayo gusto lang nating pag-usapan itong mga ating kung wala naman siya sinabing ganyan, wala naman tayong pag-uusapan, ganun lang naman kasimple yan. No? Kaya dito kasi kailangan din nating mag-isip kung sino-sino yung mga susuportahan natin. Napasama na nga siya sa unofficial list natin eh. Diba? Napasama na sa unofficial list. Ngayon, meron siyang ganyang klaseng statement. Tinawagan si VP Sara. Ba't di mo tawagan si Tatay Digong? Yan nga ba sinasabi natin? Kaibigan mo si Tatay Diggs, bakit ayaw mo tawagan? Kausapin mo, Mr. President, Mayor, balak kong tumakbo. Sige, Will. Supportahan kita, Will, ha? Gusto mo, guest candidate ka ng PDP. Walang problema yan, Will. Para sa bayan. Ganun lang naman kasimple yun. Binanggit mo lang. Pero hindi ho natin alam kung ano yung estratehiya sa likod ng mga nangyayari na yan, ha? Hindi ho natin alam. Kasi, yun nga ang unang pagtakbo niya, tanong natin eh. Ang tanong natin dito sa PH Update, magiging aso ka ba ni Manny Pangilinan?
ni MVP. Diba? Kasi yung mga tulpo, ano ba, huwag naman tayong maglukuhan. Ano bang ginagawa nito si Tulpo? Ni Rapi Tulpo. Anong gagawin ni Erwin at ni Ben Tulpo? Hello mga boss. Diba? Hello boss. Kumusta boss MVP? Ganun lang naman ho yun. Ngayon, ang tanong dito, ito lang ang gusto kong itanong dyan sa mamanayan kung sakaling magkaroon tayo ng pagkakataon na makausap o makapagpahatid ng tanong sa kanya. Magiging aso ka ba ni Manny B. Pangilinan kung sakaling manalo ka ng pagka-senador? Kasi nandiyan ka sa News 5 syempre, businessman yan. Interest niyan, di ba? Tanong lang naman. Wala naman nung masama siguro sa magtanong. Tatanong lang naman ho tayo dito. Ayun na nga mga kababayan, dumako naman ho tayo dito kay Attorney Salvador Panelo kung pasensya na ho, medyo maulan, no? Pagka nagkataon, ipapasoundproof po natin itong ating kwarto para pagka mayroong maingay, hindi ho natin naririnig, tayo lang pwedeng magingay. Ingay ng ulan, grabe, lakas. Shoutout sa 5,500 flood control, no? Naku, problema to. Ang lakas ng ulan. Ayun nga mga kababayan, dumako ho tayo dito kay Attorney Salvador Panelo. Pakinggan natin kung ano ang mga payo nitong si Attorney Panelo kung dyan sa pagtakbo na yan, itong si Pastor Apollo Kibuloy. Game! Kung nagpadala niya, mag-organisasyon ng sarili niyong grupo. Doon sa lugar niyo, mag-interlocking na kayo ng mga organisasyon. Tulungan niyo si Pastor. Gawin niyong Tulungan senador. natin. From Josefa Escasinas, we must vote Pastor ACQ for Senator. Siya ang may malaking maitutulong sa ating bansa at sa mga Pilipino. Wala naman. Yes, Attorney. Panya ka na, mag-organisa ka na, sarili mo. Just Correct. Wala naman kay PMG CEY, choose a person like Pastor Kibuloy. I'm not a member, pero kung aaralin mo, totoong may puso at malasakit talaga mga tao at sa bansa. He's willing to sacrifice for the nation. Kitang-kita na may napatunayan na sa leadership and he is really consistent for nation building. Huwag kayo magpa-apekto sa mga pangyayari dahil lahat ng yun ay politika lang. Di katulad ng iba pang hindi nagbigyan ng pwesto, nasunod ang gusto o tinanggal sa kapangyarihan tsaka alam magsasalita. Di naman nila gagawin yan kung nasa pwesto sila. Real talk lang, doon tayo sa may paninindigan talaga. Simulat sa pool, mula una hanggang dulo, kapakanan ng tao at bansa ang iniisip. Kahit malagay sa bingit ang sarili o balikan ng mga nasa kapangyarihan, pero still, yun pa din ang stand. meron akong mungkain sa mga gustong tumulong kay Pastor. Ang gawin nyo, para palaging visible ang Pastor Kibuloy, pagawa kayo ng t-shirt sa bawat pamilya. Pagpagawa kayo, Correct. mura lang naman t-shirt na may nakalagay doon, Pastor Apollo Kibuloy. Tayo, hindi na ho tayo magpapagawa ng t-shirt. Manghihingi na lang tayo. Hindi, ilalagay ko na lang dyan lagi yung mukha ni Pastor Kibuloy para makita nyo. Kasi, labanan ng kabutihan versus kasamaan. O, dun sa mga pumupuna kay Pastor Apollo Kibuloy, ano na hong napatunayan ng mga yan? Yun ang number one tanong dyan eh. Di ba? Binabanatan itong si Ontiveros, itong si Pastor Apollo Kibuloy. Meron ho ba siyang kingdom? Meron ho ba siyang glory mountain? Meron ho ba siyang napakalaking kongregasyon na naniniwala sa kanya? Oo, marami siyang trolls, marami siyang mga staff. Pero itong si Pastor Apollo Kibuloy, sa buong mundo, merong sumusunod sa kanya. Pagka sinabi niyang ganito. Pagka sinabi niyang eto gagawin, yan ang gagawin. Yun ho ang basihan sa atin ng tunay na leader. Pagka nagsalita ka, pinapakinggan ka. Yun ang basihan na magaling sa atin. Pagka ikaw ay nagsalita, binuka mo bibig mo, kung ano linabas mo sa bibig mo, yan ang sinusunod nila. Yun ang magaling. Pero ikaw, wala ka pang napatunayan. Ano bang nagawa mo sa pagiging senador mo sa loob ng 6 na taon? Ngayon, magdo-12 taon ka dyan. Anong gagawin ni Risa Ontiveros? Diba? Para sa Senado, ganun lang. At palagi yung suot yung kahit sa kayo magpunta, papalit-palit ng inyong mga damit, o di visible kandidatura. From Filda Nicasio, sabi niya, ayaw na namin pabalik-balik na politiko. Wala namang nagawa. Sentiments. Tulungan niyo si Pastor. Tulungan natin.
From Lina Adusaban, good morning, Attorney Sal Panalo. Wait lang ha, magkalinawan ho tayo dito. Hindi ho natin na-meet si Pastor. Hindi ho tayo membro ng Banateros. Independent vlogger ho tayo dito na sumusuporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Malamang baka hindi pa ho tayo napanood ni Pastor Kibuloy. Yung iba ho siguro dyan sa SMNI, na-meet na natin yan noong nagkaroon ng Maisog Rally. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa ho natin na-meet. No? Hindi pa ho natin na-meet yan. Pero nandito ho tayo para nakasuporta sa kanya kasi naniniwala tayo na kaya niyang maging senador at magiging mabuting senador siya kung pagbabasihan natin yung mga senador na nakaupo ngayon diyan sa Senado. Tuloy. Hingi sana ako ng tulong para sa educational assistance ng anak ko. Wala kasi akong makuha sa DSWD. Isa akong senior citizen at widow. Salamat po. Mag-text ko kayo ng hiwalay na text. Carlo, padala mo sa akin at i-refer ka agad natin kay Secretary Oo. Rex Gatchel. Akala ko pa naman ang tutulong itong si Atty. Panelo. Magte-text na rin ako, Atty. Idol natin yan. Isa sa mga kumbaga, pagka ako kasi nagsasalita yung mama na yan, napakahusay ho. Yung expertise niya, yung experience niya sa napakahabang panahon, pagka binukaho niya ang kanyang bibig, yun ho, ang anyong maririnig. Hindi ho siya kagaya ng mga iba, nagkagaling-galingan lang, di ba? Si PH Update, nagkagaling-galingan. Yan talaga magaling, yan talagang idolo, ika nga. From Jamima Pulmano, good morning po entire SMNI, Attorney Panelo, and Ma'am Hana. Lalo na po kay Pastor, our future Senator or President is watching live. Mabuhay Pilipinas, nating mahal. Don't just watch. Organize yourselves. To help. From Christian Mirna Yabot, good morning, Attorney Sal Panelo, sa lahat ng SMNI staff. Ang saya ko namang nalaman na nag-file ng candidacy for senatorial si Pastor Kibuloy. At inis naman ako kay Senator Rizzo Ontiveros. Wagas pag makapagsalita kay Pastor, bakit walang marinig sa kanya patungkol sa convicted na nakaupo sa Congress? Yo! Teka nga muna, mabuti na banggit niya ng isang viewer natin. Ayan. Rizzo Ontiveros, makinig ka ha. Makinig ka kay Atty. Salvador Panelo. Ihandaan na ho natin yung bawang at sibuyas. Merong gigisahin itong Rizza, makinig. Kasi parang nabasa ko ba sa pahayan, narinig ko, na binabanatan niya si Pastor dahil daw ito'y may kasalanan, ito'y ganito, ganyan. Teka nga muna. Wala pa nga kayong wala pa nga conviction. Bakit ba ikaw, Senadora Raisa, bakit ka ganyan? Talagang hindi ka nararapat din sa Senado. At ito naman kay Narlene Bailon, sabi niya, education is really is what needed in the Philippines. We're not talking about the academic type of education, but the trade schooling of developed skills, obtaining knowledge from an expert through seminars, retreats, group discussion, and meetings. Hindi lahat yan. Pag sinabi mong edukasyon, yung mga pwede intellectual development, pamamagitan ng academic, diyan ka pumasok. Kaya kung hindi mo kaya, pa dun sa automotive, kaya anything na pwedeng ma-develop mong skills na hindi kailangan ng utak. Sabayan dapat. Diba? Maraming paraan, Attorney Sal, to gain knowledge, Attorney Sal, and to get a job aside from graduating a 4-year course, yung mga vocational din, Attorney Sal, in demand, especially dun sa mga nais magtrabaho abroad. From John Harrison C., good morning, Attorney Sal and Hannah Jane. God bless you more. Number 1 for Senator Pastor Apollo Kibuloy, watching from Cotabato City, Asola Duterte. Maraming salamat. Don't just watch. Do something. Naks naman. Right. Gusto ko yung bawat comment mo. Don't just comment. Do something. Organize. Oh, correct. Kaya nga 'di ba, kahit dito sa PH Update, magtulong-tulong ho tayo. Yung isang nag-comment kagabi, nabasa ko yun, sir, baka akala mo di ko binabasa yung mga comment. PH Update, nasabihan niya na daw ang kanyang buong angkan. Anak ng tawa, buong angkan talaga, sir, seryoso. O palakpakan natin si sir.
buong angkan daw, sinabi na niya na vote straight daw kung sinong i-endorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Pastor Apollo Kibuloy. Special mention itong si Pastor Kibuloy dahil nga yung content natin kagabi about kay Risa Ontiveros, doon siya nag-comment. Maraming salamat sir kung gano'n. Sa buong angkan nyo ha, kahit di kayo magpagawa ng t-shirt, Attorney Vic, Kong Marcoleta, yan si Pastor Apollo Kibuloy, buong angkan, ikampanya nyo na ho itong mga individual na ating nababanggit sa ating mga video. Okay? Maraming salamat. Palakpakan mo natin. Yung mga individual na ipapakilala ang ating mga kandidato sa kanilang buong angkan, yan talaga ang mga tunay na taga-suporta ni PH Update at nitong tunay na subscriber at tunay na taga-suporta nitong mga individual na to. Kayo subscriber lang ho, pero ito, suportahan nyo ho sila. Tayo, subscribe lang kayo kay PH. Game. From Jesse Santos, good morning. SMNI watching from Guagua, Pampanga, and God bless. Guagua. Okay. From Boss Bell, hi Attorney Panelo and Hannah, good morning po from Pagadian City. Uy, patiin natin lahat ng nanonood sa atin all over the Philippines and all over the world. From Grace Bermudez, good morning po Attorney Sal, Miss Hannah, SMNI family at mga ka-DDS at maisog shout out from Singapore. Singapore, how are you? Ayun na nga mga kababayan, lipat po tayo dito kay Showbiz Fanatics, no? Showbiz Fanatics, bigyan mo nga kami ng isa. Teka lang. Palitan ho natin to. Showbiz Fanatics. Yan. Okay. Ito, kay Showbiz Fanatics. Ito, magaling din ho ito eh. Magaling din ho bumalagbag to eh. Gusto rin natin naririnig yung mga punto de vista nito eh. No? Ito, pakinggan ho natin. Game. Walang sound. Mag-aakala na posibleng minsan yun ang pinagtripan, sino bang mag-aakala na posibleng pang makaharap ng harapan? Tama. Tila ngayon pa lamang raw ay takot na ang senadorang si Risa Ontiveros kung sakaling manalo sa pagkasenador. Ang galing ho niyang introduction pa lang, talagang mapapapalakpak ka na eh. Supportahan nyo rin yan, may Showbiz Fanatics, no? Yung mga dito, lahat naman dito, supportahan natin. Isa lang naman mga manonood natin, no? Wag ho yung pataasan ng hihi. Magaling ako ganito, magaling ako ganyan. Ako yung mas mahusay dito. Hindi walang ganun sa YouTube. Lahat magaling ho tayong lahat. Basta isa puso lang ho natin ang ating mga ginagawa dito. Talagang yung nasa tama lang. Mahusay kayo pagka ganon. Kahit konti manonood. Si Buster, di ba, lagi kong binubus dito kasi naniniwala tayo sa prinsipyo ng mama. Kahit pagka sumilip lang ako, namumura ka. Nakman to ako, Buster, tigilan mo yan, ha? Diba? Ganun lang ho. Walang madaming subscriber, konti subscriber. Kahit ano pa ang dami ng subscriber mo o manunood sa'yo, kung walang kwenta yung mga pinagsasama, yung basura yung prinsipyo panindigan mo, good luck na lang sa'yo. Ito, game. Ang pastor at televangelist na si Apollo Kibuloy. Matatandang sa huling araw ng pag-file ng COC, naghain ng kanyang Certificate of Candidacy bilang senador ang religious founder at ang chairman ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Nag-viral sa social media ang nooy naging pahayag ni Senadora Risa Ontiveros kung saan sinabi nito na dapat ay mahiya naman raw si Kibuloy at alamin kung ano talaga ang kanyang pinapasok dahil ang tulad niya raw na kriminal ay hindi na raw dapat pagkatiwalaan ng mga tao. Grabe naman yan. Makakriminal naman ito siya. Parang borderline ho ata yan. Showbiz Fanatics ha. Ayos. Nabasa ko naman meron ba siya sinabing gano'n? Borderline ho yan ha. Maraming netizen kay Ontiveros. Bakit raw si Dilima, si Franz Castro, maging ang kapwa-senador na si Jingo Estrada ay pare-parehas na convict sa magkakaibang kaso, tila wala naman raw na-react ang senadora. Ngunit ang pastor na si Kibuloy na hindi pa man nako-convict ng kahit anumang kaso laban sa kanya, bakit mukhang threatened daw ang senadora? Buwelta rin ng maraming netizen. Good luck daw kay Ontiveros kapag nanalo si Kibuloy dahil bukod sa maraming Mindanao ang susuporta sa religious leader. Dahil sino raw bang mag-aakala na posibleng magharap-harap sila sa Senado
bilang mga pare-parehas na senador. Narito ang buong detalyadong balita kung saan binatikos ng maraming netizen ang senadorang si Risa Ontiveros matapos sabihing magkaroon naman raw ng Galing ng mga kahihiyan di ba? ang religious leader. Napadalo nila sa COMELEC itong si Pastor Kibuloy. Tingnan nyo. Galing. Matapos mag-file ng kanyang COC at tumakbo bilang senador sa 2025 midterm election. Narito ang buong detalyadong balita na umani ng iba't ibang reaksyon sa mundo ng social media. Kinakabahan ka na ba, Risa Ontiveros? Itong si Mr. Real Talker, matindi rin o bumalagbag to. Banatan mo. Basahin natin. Apollo Kibuloy. Ay, na-content ko na to kahapon eh. Huwag na ho nating ulitin. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ng ating reaction video. Na-content na natin kahapon to eh. Paulit-ulit na lang pagka kinontent pa natin ulit, di ba? Teka lang, dito tayo. Pangit to kasi yung paulit-ulit eh. Game dito. Atin lahat. Pastor Apollo Tapos na rin ho tayo dyan. Ayun na nga mga kababayan, mamaya pakinggan ho natin itong kay Attorney Mark Tolentino kung ano yung mga magiging advokasya nitong si Pastor Apollo Kibuloy diyan sa pagsabak niya na yan diyan sa Senado. Dito na ho natatapusin ng ating reaction video. Ang ating iiwan lang dito kay Kuya Will. Ayusin ho natin yung ating mga ilinyalabas na litanya. Hindi man lang nabanggit itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi ho natin alam kung anong nangyayari dito, ano yung mga strategy nasa likod ng pagtakbo na yan itong si Kuya Will, pero alam mo natin kaibigan niya ni Tatay Diggs. Ngayon napapaisip tayo kung anong nangyari. Parang doon sa tono ng pagsasalita niya, ayokong mag-intriga, ayoko ng chismis dito eh. Parang masama ang loob niya. Parang medyo malungkot siya dahil hindi siya naimbitahan tumakbo ng PDP. Ito namang iba, itong si Kong Marcoleta, itong si Attorney Vic, sobrang saya nila, tumatakbo sila ng independent. I-endorse lang sila ni Tatay Digong. Ano bang meron? Sino bang motibasyon sa pagtakbo nyo na yan? Nag-motivate sa inyo? Ito bigyan ko kayo ng Sino nag-motivate kay Kuya Will? Ito tanong to Taong bayan, mga advokasya niya, si MVP, o itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga mga kababayan, dito na nga, inuna naman natin, taong bayan at yung mga advokasya niya, di ba? Si MVP, o yung mga kaibigan niya na lang. Yun. Kasi kung sakaling manalo yung mga tulpo, plus Kuya Will, hello MVP. Grabe, may sarili kang black dyan sa Senado. Anak ng toko. Ito na natatapos nito. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Suportahan natin lahat ng vlogger. No? Lahat to. Basta nakita nyo, tama naman yung mga sinasabi at mga paninindigan nila sa mga issue. Ay, mararamdaman nyo naman yun mga kababayan. Dito na natatapusin ang ating video. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Shoutout sa lahat. Shoutout.